the Philippines. Naniniwala ba kayo na kailangan natin ng Diyos para masalba ang Pilipinas? Kung naniniwala kayo na kailangan masalba ng Diyos ang Pilipinas, maglagay tayo ng mga tao sa pamahalaan na may takot sa Diyos. Unang-unang pa lamang na pagkakilala kay Pastor Kibuloy, alam nyo, very well known si Pastor Kibuloy sa amin doon sa Mindanao. Maayong gabi sa tanan natong mga kaigsuunan sa Mindanao. Bakit siya kilalang kilala? Dahil napakalaki ng ginawa niyang pag-uunlad sa kanyang simbahan at sa kanyang pamayanan. Ang kanyang kontribusyon sa Pilipinas at sa Davao ay hindi maipagkakaila ng kahit sino man. At ito ang ehemplo na kanyang dadalhin kapag siya ay naupo na sa Senado. Nakakaiyak ang nangyari sa KOJC. Pero ang buong miyembro at samahan ng KOJC ay nanatiling matatag. Hindi umiyak, bagkus lumalaban ngayon. At ang laban na ito ay dadalhin natin sa Senado. At ang lahat ng PDP Laban senatorial candidates. Gaano po kahalaga na magkaroon ng partner si Apollo Kibuloy sa Kongreso? At the moment, there are 63 seats of party list representatives in Congress. Sabi ni Ronald Cardema kanina, nag-iisa siyang sumisigaw doon. Gusto ba natin manatiling nag-iisa siya doon? May mga tarpaulin doon sa gilid, sa likod, kung sino ang mga sinusuportahan ng Pangulong Duterte at ni Pastor Kibuloy na mga party list representatives para sa darating na eleksyon. Isa na po dito ang bombero ng Pilipinas or ABP party list 1, 3, 4 sa balota, kung saan ang inyong lingkod ay kinatawan bilang first nominee. Nakita nyo kung paano nila binaboy ang boto ng sambayanang Pilipino. Ang ginawa nila kay Pastor Kibuloy, ang ginawa nila sa SMNI, ang ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang ginawa nila kay Colonel Grijaldo, ang ginawa nila sa mga vloggers, ang ginawa nila kay Vice President Duterte ay pambabastos sa boto ng bansang Pilipinas. Nandito ang mga kinatawan na kailangan nating tulungan upang mabago ang Kongreso. Ako po ay personal na sumusuporta sa adhikain ni Pastor Apollo Kibuloy. Yung sinasabi niya na maghahain siya ng bill upang i-abolish ang Resolution number 10 kung saan nagbibigay sa mga kongresista at mga senador na pwede silang mag-liquidate ng kanilang expenses by certification. Pera ng taong bayan ang pera na ginagamit nila. At nararapat lamang na maging tapat ang bawat kongresista, bawat senador at bawat nanunungkulan ng pamahalaan. Kung si Pastor Kibuloy ay maghahain ng abolition of Resolution number 10 in the Senate, I am going to file the abolition of the Resolution number 10 in the House of Representatives. Karapatan ng bawat mamamayang Pilipino na malaman saan napupunta ang ating buwis. Ngayon, saan ba nila nilalagak ang kanilang mga pondo? Napakalaki ng pondo na inilagay sa flood control project. Tama ba yun? Maraming ba pupunta sa bulsa ng mga nagpanukala ng flood control project?
nilagak nila sa flood control project. Pero hindi sila naglagak ng pondo para magkaroon ng mas maraming ambulansya, mas magkaroon tayo ng fire truck. Alam nyo ba na marami pang mga munisipyo sa Pilipinas na ni isang fire truck ay wala? Tapos, winaldas lamang ang pera sa walang katuturan. Flood control project. Mga kababayan, ang araw na ito ay simula ng mas matinding pagbabago sa Pilipinas. Binago ni Pangulong Duterte noong 2016, hindi naging ganit sa posisyon, hindi niya hinayaan na siya ay magbigay ng pagdidikta sa atin, kundi nung natapos ang kanyang termino, he made himself to be true to the Filipino people. Sabi niya, I will not extend a single day of my term. Sa totoo lamang, with 92% approval rating, he could have railroaded so that his term will be extended. Pero hindi ganit ang ating Pangulong Duterte. Hindi ganit si Sara Duterte. Alam natin na it was in her hands already the presidency of the Philippines. Pero dahil sa delikadesa na meron sila, hindi nila inangkin kung ano man ang nandyan na pwede nilang kunin. At ito ang kailangan nating uri ng pamumuno. Papayagan ba natin ma-impeach si VP Sara Duterte? Ang Diyos marunong. Akala nila na nung nag-file sila ng impeachment court sa impeachment ni Sara Duterte, ay mababraso nila ang lahat upang patasigin si VP Sara Duterte, pero hindi. As of the latest na sinabi ng Senado, ng nagkakaisang Senado sa ngayon, pagbalik na daw ng Kongreso. Astra Pimentel Naik. Magandang gabi, Inaras Jim! Magandang gabi, Pastor Apollo C. Kibuloy. Alam kong nanonood ka. Natutuwa naman ako dahil ang campaign poster ni Pastor Kibuloy ay regalo ko yung suot niya na barong. Pastor Kibuloy, mahal na mahal ka ng sambayanang Pilipino! Meron akong tanong sa inyong lahat ngayon. Papayagan ba natin ang sinabi ni Bongbong Marcos na 12-0 sa Senado? Hindi naman eh. Papayagan ba natin ang sinabi ni Bongbong Marcos na 12-0 sa Senado? Babaliktarin natin ang kanyang salita at simula sa araw na ito, isisigaw ang panalo ng Duterte team! Pagmumunahan ng ating pinakamamahal na Pastor Apollo C. Kibuloy. Ang sabi ni VP Sara Duterte nung nag-speech siya kamakailan lamang sa mga media, God save the Philippines. Naniniwala ba kayo na kailangan natin ng Diyos para masalba ang Pilipinas? Kung naniniwala kayo na kailangan masalba ng Diyos ang Pilipinas, maglagay tayo ng mga tao sa pamahalaan na may takot sa Diyos. Unang-unang pa lamang na pagkakilala kay Pastor Kibuloy, alam nyo, very well known si Pastor Kibuloy sa amin doon sa Mindanao. Maayong gabi sa tanan natong mga kaigsuunan, sa Mindanao.
kilalang kilala dahil napakalaki ng ginawa niyang pag-uunlad sa kanyang simbahan at sa kanyang pamayanan. Ang kanyang kontribusyon sa Pilipinas at sa Davao ay hindi maipagkakaila ng kahit sino man. At ito ang